Phil, tignan mo tong picture ni Carol. Ito yung kinuha natin ng second birthday niya, di ba? Yung bago siya dinala sa ospital. Kamukhang-kamukha mo talaga siya kapag ngumingiti. Lalo na yung singkit niyang mga mata. Oo, Adele. Yan yung araw na halos maubos yung cake sa mukha niya, imbis na sa bibig. 18 taon na pala ang nakalipas, no? Pero sa tuwing titignan ko yung mga gamit niya na nakatago sa baul, parang kahapon lang siya tumakbo dito sa kwarto natin. Minsan, napapaisip pa rin ako. Paano kaya kung hindi ako na-damage nung nanganak ako sa kanya? Siguro marami na tayong anak ngayon. Siguro, hindi ganito katahimik ang buhay natin. Ang feeling ko talaga, Phil, nabigo kita bilang asawa mo. Hindi kita nabigyan ng malaking pamilya. Delia, alam mo namang aksidente lang ang lahat. Noong 18 pa lang tayo, hindi ba? Mga bata pa tayo. Hindi natin alam ang ginagawa natin. Pero nung nalaman kong buntis ka, wala akong ibang naisip kundi ang panindigan ka kasi mahal kita. Pero Phil, ang dami nating pagsubok. Pagkatapos mawala ni Carol, nalaman natin ay hindi na ako pwede magbuntis ulit. Sakit-sakit lang isipin na kailangan natin tumandang dalawa lang tayo na walang mag-aalaga sa atin. Del, hindi sapat na dahilan ng pagkakaroon ng anak para sabihing matagumpay ang isang marriage. Sa loob ng halos 30 taon nating pagsasama, kailan mo ba naramdaman na nagkulang ako ng pagmamahal? Dahil wala tayong anak? Sapat yan na sa akin. Higit pa sa sapat. Ikaw lang, okay na ako. Minsan kasi, naiinggit lang ako sa mga kapitbahay natin. Pero salamat, Phil. Salamat kasi kahit kailan, hindi mo pinaramdam sa akin na kulang ako. At kahit nung mga panahong lugmok na lugmok ako nung namatay si Carol, ikaw yung naging sandigan ko. Nako, nagdrama na naman ang asawa ko. O sige na, itago mo na yung album na yan. Matulog na tayo. Maaga pa ako sa trabaho bukas. Halika na rito. Iyayakapin kita para makatulog ka ng mahimbing kahit maulan sa labas. Sige na nga, ililigpit ko lang ito. I love you, Phil. I love you too, Del. Higit pa sa alam mo. Oh, bakit nakatitig ka lang sa plato mo? May problema ka ba? Wala naman, Del. Parang wala lang akong gana ngayong umaga. Walang gana. Paborito mo tong sinangag na maraming tostadong bawang ah. Phil, tingnan mo nga ako. Bakit parang namumutla ka? At pawis na pawis ka, kaliligo mo lang ah. Tsaka, malamig bang simoy ng hangin sa labas? Ewan ko ba? Parang may nakadagan dito sa dibdib ko eh. Hindi naman masakit na parang sinasaksak pero parang hindi ako makahinga ng maluwag. Siguro napagod lang ako kahapon sa pag-aayos ng bubong ni na Aling Nena. Bubong? Ay, 1 linggo na nang inayos mo yan ah. Naku Phil, hindi normal yung ganyang hininga mo. Parang kinakapos ka. Teka, subukan mo kayang uminom ng tubig. Sandali lang. Parang umiikot ang paningin ko, Del. Oh, Diyos ko, Phil. Ang lamig ng kamay mo. Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi lang ito simpleng pagod. Teka, huwag mo na nga ubusin yung pagkain mo. Magbihis ka na at pupunta tayo sa ospital. Huwag
Huwag ka na mag-alala, Del. Baka gutom lang to, kaya naman dahil sa kape. Sayang naman ang luto mo kung iiwan lang natin. Ano ka bang sayang ang luto? Phil, buhay mo ang sayang kung babaliwalain natin ito. Isang linggo mo na akong tinatanggihan tuwing sinasabi kong magpatingin tayo. Ngayon huwag ka na magreklamo Pupunta tayo sa doktor ngayon din. Ay, sige na, sige na. Ang hirap mo talagang talunin sa argumentong ganito. Magbibihis lang ako na maayos na damit. Bilisan mo at huwag kang magmadali sa hagdan. Dahan-dahan lang ang lakad, Phil. Ay, naku, pakiusap naman. Huwag mo akong tatakutin ng ganito. Dadalawa na nga lang tayo. Naku, hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyari sa'yo. Ay, naku, Phil. Bakit bang tagal lumabas ng doktor? Kanina pa tayo rito sa loob ng kwarto. Tapos kinuha lang yung mga result ng x-ray tsaka ECG mo. Pero wala pa rin bumabalik. Ako, kinakabahan na ako ng gusto rito Del, maupo ka nga muna. Nahihilo ako sa'yo Isipin mo na lang nagpapahinga lang tayo rito. Masarap naman ang aircon, di ba? Ikaw talaga nakukuha mo pang magbiro. Kita mo na nga may mga tubo na dyan sa kamay mo. Phil, hindi birong itsura mo kanina sa bahay. Akala ko talaga tutumba ka na sa kusina. Alam ko. Ramdam ko rin naman na iba to sa ordinaryong hingal lang. Pero Delia, ano man ang sabihin nila, huwag kang magpapanik Magpakatatag ka para sa akin. Mrs. Delia, Mr. Phil, base sa mga test na ginawa natin, hindi lang simpleng pagkapagod ang nararamdaman ni Phil. Ang resulta ng echo niya ay nagpapakita na may butas ang kanyang puso. Isang congenital heart defect na lumala na sa paglipas ng panahon. At sa kasamaang palad, dahil sa tagal, ma-stress na rin ang kanyang mga baga at iba pang organ. Butas sa puso? Pero Dok, 50 years old na siya. At ngayon lang po siya nagkaganito ng malala. Hindi na ba pwedeng operahan? Hindi ba pwedeng takpan yung butas? Gagawin namin ang lahat para ma-stabilize siya. Pero sa ngayon, advanced stage na ang sitwasyon. Mahina na ang puso niya para sa isang major operation. Kailangan natin maging handa. Hindi. Hindi pwedeng mangyari to, Dok. Baka pwedeng ulitin yung test. Oh, Diyos ko, bakit ganito? Lagi na lang bang may kailangan mawala sa akin? Delia, halika rito. Lumapit ka sa akin. Shh. Huwag ka nang umiyak. Tingnan mo ko. Parang hindi ako iiyak, Phil. Sabi mo sa kusina kanina, hindi mo ako iiwan. Sabi mo, nandito lang ako. Del, makinig ka. Nandito pa naman ako, di ba? Humihinga pa ako. Kaya lang naman ako pinapastay dito para mabantayan ako ng maayos. Huwag mo nang isipin yung sinasabi nilang handa. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Kahit anong mangyari, hindi ako aalis sa tabi mo. Dito lang ako. Natutulog ako sa upuan na yan. Hindi kita iiwan dito na mag-isa, Phil. Alam ko, Del. At hindi ng dahilan kung bakit kahit na anong mangyari, panatag ako. Kasi ikaw ang huli kong makikita bago ako pumikit sa gabi. At ikaw din ang unang makikita ko pagising sa umaga. Mahal na mahal kita, Delia. Sobrang mahal kita. Mahal na mahal din kita, Phil. Huwag ka sana susuko, ha? Lalaban tayo. Lalaban tayo. Hindi! Huwag muna! Sandali! Sino ka ba?
gising! Phil, naririnig mo ba ako? Phil, gising! Gising, sabi, pinabangungot ka! Diyos ko. Phil, pawis na pawis ka. Basang-basa pati yung unan mo. Teka, tatawag ako ng nurse. Parang masyadong mabilis ang tibok ng puso mo. Wag na, Del. Ayos na ako. Hayaan mo muna akong huminga. Nakita ko siya, Del. Sino? Sino yung nakita mo? Akala ko ba binabangungot ka lang? Isang lalaki. Hindi ko maaninag ang mukha niya kasi parang balot siya ng puting usok o ulap. Ewan ko. Pero nakahawak siya sa kamay ko. Ang higpit, Del. Parang nalulunod siya na naghahanap ng may sasama. Baka dahil lang yan sa mga gamot na binibigay sa'yo ng nurse kaninang hating gabi. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang isipin yung mga sinabi ni Doc kanina. Hindi, Del. Iba to. Nararamdaman ko yung lungkot niya. Ramdam ko yung takot niya. Sabi niya sa akin, tulungan mo ako. Pakiusap. Gusto ko pa makita ang mga anak ko. Ayaw ko pa silang iwan. Paulit-ulit yun, Del. Parang sirang plaka na bumubulong sa tenga ko. Phil, pati ba naman sa panaginip ang problema ng ibang taong iniisip mo? Isipin mo naman yung sarili mo. Ikaw itong may butas ang puso. Ikaw itong kailangan magpahinga. Panaginip lang yan, okay? Baka napapraning ka lang kasi marami kang naririnig na umiiyak dito sa floor natin. Pero parang totoo, Del. Ramdam ko yung lamig ng kamay niya. At nung binitawan niya ako, nung ginigising mo ko, parang may iniwan siyang bigat dito sa dibdib ko. Parang may kailangan akong gawin para sa kanya. Phil. Phil, sigurado ka bang kaya mo na to? Kanina lang halos hindi ka makabangon sa bangungot mo. Tapos ngayon, heto tayo, naglilibot sa hallway. Ang sabi ng nurse, bawal ka raw masyadong mapagod. Del, sandali lang naman to. Parang gusto ko lang talagang makita kung anong itsura nitong floor natin sa labas ng kwarto. Masyadong masikip ang 4 na sulok ng ward. Pakiramdam ko, lalong bumabagal ang paghinga ko kapag nakatitig lang ako sa puting kisame. O sige, dahan-dahan lang. Huwag mong biglain ha. Kung makaramdam ka ng hilo o kaya paninikip ng dibdib, sabihin mo kagad sa akin ha. At ihinto ko tong wheelchair at babalik agad tayo sa kwarto. Oo na po, madam. Napaka-overprotective mo talaga. Teka, Del, ihinto mo yung wheelchair. Hinto. Bakit? Ano yun? Masakit ba ang puso mo, Phil? Pilog mo kung takutin, ha? Doon. Ayun, tignan mo yung nakaupo sa bench malapit sa nurse station. Yung lalaking nakasuot ng blue na gown. Yung may takip ang mga mata. Yung laging inaalalayan ng babaeng maliit? Bakit? Anong meron sa kanya? Lagaw siguro. Sige, hahanap ako ng lugar. Yung boses niya, Del. Narinig mo ba nung tinawag niya yung nurse kanina? Yun ang boses sa panaginip ko. Sigurado ako. Yung paraan ng paghinga niya. Yung tono ng boses niya. Nung nagsabing, pakiusap. Iyon na yun. Phil, baka nagkakataon lang. Maraming tao dito sa ospital na mahihina ang boses at nanghihingi ng tulong. Huwag mo naman masyadong bigyan ng kahulugan yun. Hindi, Delia. Alam ko ang narinig ko. Pakiusap. Ilapit mo ako sa kanya. Gusto ko siya makausap. Gusto kong malaman kung sino siya. Magandang umaga po sa inyo. Ayos lang ba kung makitabi kami rito sa bench? Medyo
Napagod lang po kasi ako sa pag-iikot. Opo. Sige po. May bakante pa naman dito sa tabi ko. Pasensya na po kayo, hindi ko talaga kayo makita. Nakaupo ba kayo sa wheelchair? Opo, ako si Phil. Katabi mo lang ako ng kwarto sa kabilang wing. Naisipan lang naming lumabas ng asawa ko para kumuha ng konting araw. Ako naman po si Delia, ang asawa ni Phil. Pasensya na kayo sa istorbo, ha? Naku, wala pong anuman. Ako po si June. Mabuti nga po at may nakakausap kami iba rito sa garden. Minsan ho kasi talaga nakakabingi rin ng katahimikan sa loob ng ward. Puro tunog lang ng makina naririnig ko. June, pasensya ka na kung itatanong ko. Pero, kanina pa ba kayo rito? Parang pamilyar kasi sa akin ang boses mo. Halos isang buwan na po ako rito, Phil. Labas-masok sa ICU dahil sa liver cancer ko. Sabi ng doktor, malala na raw ang sira ng atay ko. Tapos ito pa nga po, sumabay pa ang mga mata ko. Tuluyan na ako nabulag dahil sa mga komplikasyon. Ay, Diyos ko. Napakahirap naman ang pinagdadaanan ninyo. Isang organ lang ang may sakit. Ay, mahirap na. Paano pa yung dalawa? Abay po, Haling Delia. Napakahirap. Lalo na't may dalawa akong batang anak na babae. Minsan, kapag naririnig ko silang naglalaro sa tabi ko, naiiyak na lang ako kasi hindi ko man lang makita kung gaano na sila kalaki. Gusto ko pa silang makitang lumaki. Gusto ko pa silang ipasyal. Pero ito, nakakulong sa dilim. Gusto ko pa silang makitang lumaki. June, yan ang mga katagang narinig ko sa panaginip ko kagabi. Alam mo bang napaginipan kita bago pa man tayo magkita rito? Ano po? Napanaginipan niyo ako? Paano mangyayari yun, Phil? Ngayon lang tayo nagkita. Hindi ko rin maipaliwanag. Pero nung marinig ko ang boses mo kanina, dun sa hallway, doon ko napatunayan na hindi lang basta panaginip yun. Parang tinatawag mo ko, June. Parang may gusto kong iparating sa akin. Alam niyo po, gabi-gabi ako nagdarasal. Sabi ko, Lord, kahit isang himala lang, kahit hindi para sa akin, basta para sa mga anak ko. Phil, baka kayo nasagot sa mga dalangin ko. Kahit po hindi ko kayo nakikita, nararamdaman ko ang gaan ng loob ko sa inyo. Papa! Papa, tignan mo oh! Nakahuli kami ni Florea ng tutubi sa may damuhan. Papa! Ito na rin po yung tubig niyo na malamig. Pinabili ni Mama doon sa kantin. Inom po muna kayo. Baka nauuhaw ka na dito sa init sa labas. Dahan-dahan lang kayo. Baka madapa kayo. Princess, Florea, may mga bisita tayo. Batiin niyo sila. Magandang umaga po! Magandang umaga rin sa inyo, mga bata. Ay, napakagaganda nyo naman. At napakalambing sa papa nyo. Pasensya na po kayo sa mga anak ko. Medyo malilikot. Ako po si Marley, asawa ni June. Kayo po ba yung mga bago niyang kaibigan? Ako si Phil Burley. At ito naman ang asawa kong si Delia. Katabi lang namin kayo ng kwarto. Nakikipagkwentuhan lang kami rito sa asawa mo habang nagpapaaraw. Nako, salamat po sa pag-asikaso sa kanya. Alam niyo po, itong si June, madalas malungkot yan kapag kaming tatlo lang ang kausap. Ayaw niya kasing nakikita naming nahihirapan siya. Naintindihan ko ho. Mahirap talaga ang sitwasyon nyo. Pero tignan nyo naman yung mga anak nyo. Silang lakas nyo, hindi ba? Opo. Kaya lang, minsan napapaisip ako, hanggang kailan po kami lalaban? Ang laki na ng utang namin sa ospital. Kailangan ni June ng bagong atay at kailangan din niya ng cornea para makakita siya ulit. Sabi ko sa kanya, kahit bulag na siya, basta buhay siya, ayos lang. Pero ang atay niya, yun ang ikinatatakot ko.
June, Marley, huwag kayong mawawala ng pag-asa, ha? Sabi ko nga sa asawa ko kanina, walang mangyayari ng walang dahilan. Baka kaya tayo pinagtagpo dahil may paraan para matapos na tong hirap ninyo. Salamat po, Mang Phil. Malaking bagay na po sa amin yung may nakakausap na katulad niyo. Princess, Florea, pangako, gagawin ni Tito Phil ang lahat para makita ulit kayo ng papa nyo. Maniwala kayo sa akin. Phil, ano yung sinabi mo kanina sa garden? Yung pangako mo sa mga bata? Bakit kailangan magsalita ka ng ganun? Alam mo namang masama ang magbigay ng maling pag-asa, lalo na sa mga bata. Hindi yun maling pag-asa, Del. Alam ko ang ginagawa ko habang pinapanood ko silang mag-asawa at yung dalawang bata kanina. Para akong nakatitig sa salamin. Naalala ko nung namatay si Carol. Naalala ko yung dilim na bumalot sa atin. Phil, magkaiba ang sitwasyon natin. Namatay si Carol dahil sa sakit. Ikaw nandito ka pa. Nagpapagamot tayo, hindi ba? Sabi mo lalaban tayo. Delia, magpakatotoo tayo. Narinig natin ang doktor kahapon. Itong butas sa puso ko, unti-unti nitong pinapagod ang buong katawan ko. Ilang linggo? Ilang buwan na lang ba akong tatagal dito? Phil, huwag mong bilangin pakiusap. Huwag mo akong iwan sa mga numerong yan. Del, napaniginipan ko si June bago ko pa siya nakita. Tinawag niya ako at nung makita ko ang mga anak niya, doon ko na-realize kung bakit ako nandito. Kung bakit tayo nandito. Kung mawawala rin lang ako, bakit hindi pa sa paraang may mabubuhay na isa? Phil! Gusto kong maging donor, Del. Kapag kinuha na ako ni Lord, gusto kong ibigay ang liver ko kay June at yung cornea ko. Gusto ko gamit ang mga mata ko, makita ni June kung gaano aganda ang mga anak niya. Napakadali sabihin sa'yo niyan. Kasi hindi ko ang maiiwan, Phil. Paano ako gigising nang wala ka? Paano ako, Phil? Gigising ka na alam mong may isang amang nakakakita at nakakasama ang mga anak niya dahil sa atin din. Mahal ko, ito na ang huling hiling ko sa'yo. Huwag mo kong hayaang umalis na walang naitutulong. Payagan mo ko, please. Payagan mo ko. Phil, ang lamig na naman ng mga daliri mo. Gusto mo bang kumuha ako ng extra kumot sa bahay? Yung makapal? O kaya tatawag ako ng nurse para i-check yung heater dito sa kwarto? Del, tama na yan. Huwag ka na mag-alala sa lamig. Sapat na tong init ng kamay mo para sa akin. Halika rito. Maupo ka na maayos. Gusto lang kita makausap habang malinaw pa ang isip ko. Phil, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Para kang namamaalam eh. Magpahinga ka na lang muna. Bukas na tayo mag-usap ng mahaba kapag malakas ka na. Elia, alam nating dalawa na hindi na darating yung bukas na mas malakas ako. Tungkol dun sa pinag-usapan natin. Yung tungkol sa pagdodonate ko ng liver at cornea. Nakapirma na ako sa mga papeles kaninang umaga nung bumili ka ng sabon sa labas. Bakit? Bakit nagmamadali ka, Phil? Bakit hindi mo ako hinintay? Ang daya mo naman eh. Para man
namang sinabi sa akin, handang-handa ka nang iwan ako. Well, hindi mo man lang ba naisip na baka hindi ko pa kayang pirmahan yung consent ko bilang asawa mo. Hindi sa gusto kitang iwan, Del. Pero nararamdaman ko na pagod na ang puso ko. Ang makina to na paubos na ang baterya. Gusto ko lang na kapag dumating yung oras, hindi ka na maguguluhan. Hindi ka na mahihirapang mag-isip. Kapag nawala ako, gusto ko diretso na ang liver ko kay Jun. Huwag mo nang patagalin na. Sayang ang oras para sa kanya. Baka kapag pinatanggal mo, hindi na mapakinabangan ng katawan niya. Sobrang sakit, Phil. Sobrang sakit. Pero sige. Dahil mahal kita. At dahil alam kong ito ang gusto mo, ang siyang makakapagpatahimik sa loob mo. Susundin ko ang gusto mo. Kahit na parang pinupulit yung dibdib ko. Sa bawat salitang sinasabi mo. Salamat, Delia. Salamat sa pag-intindi. Mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita. Magandang gabi, Mr. Phil, Mrs. Delia. Pasensya na po kung naistorbo ko ang pahinga nyo. Pero, Phil, gaya ng bilin mo sa akin kaninang hapon, dinala ko na ang mga formal na dokumento mula sa Organ Procurement Organization. Doc, agad-agad. Gabi na po Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? Mukhang pagod na ang asawa ko. Delia, ako ang nagpatawag kay Doc. Gusto ko na matapos to ngayon para hindi na tayo mag-isip sa susunod na araw. Mrs. Delia, kailangan niyo pong intindihin na ang organ donation ay may mahigpit na window time. Kapag dumating ang sandaling bumigay ang puso ni Phil, kailangan mabilis ang pagkilos ng surgical team para mailigtas ang liver at ang mga cornea. Ang mga papeles na ito ay legal na pahintulot niyo para hindi na dumaan sa mahabang proseso kapag nangyayari yon. Legal na pahintulot. Parang ang sakit naman pakinggan, Doc. Parang pinipirmahan ko na rin ang death certificate ng asawa ko kahit humihinga pa siya. Sigurado ka na ba talaga rito? Wala na bang bawian? Sigurado na ako, Del. Eto na. Ayan. Permado ko na yan, Doc. Si Delia na lang po ang kailangan nyo. Mrs. Delia, kailangan po namin ang pirma niyo bilang next of kin at legal witness. Sa pamamagitan nito, pinapatunayan niyo na sumasang-ayon kayo sa huling habilin ng inyong asawa. Ang bigat, Phil. Ang bigat sa pakiramdam ng ballpen na ito. Parang ayaw gumalaw ng kamay ko. Pakiramdam ko. Kapag isinulat ko ang pangalan ko rito, binibitawan na kita ng tuluyan. Delia, tingnan mo ko. Hindi mo ko binibitawan. Nililigtas mo lang ang alaala ko. Isipin mo si John. Isipin mo yung mga anak niya na naghihintay sa labas. Kapag pinirmahan mo yan, binibigyan mo sila ng bagong bukas. Huwag mong isipin na kamatayan nito. Isipin mo na pagpapatuloy ito. Aling Delia, Mang
Mang Phil, pasensya na po kung nakakaabala kami pero narinig po namin sa nurse station yung tungkol sa mga papeles na pinirmahan niyo. Pasok kayo, Merly. June, haligay dito sa tabi ng asawa ko. Sandali lang. Phil, totoo ba yung narinig namin? Sabi ng coordinator, ikaw daw magiging donor ko. Bakit, kaibigan? Napakabait niyo sa amin mula nung unang araw, pero hindi ko naman akala ibibigay mo pati ang sarili mo. Jun, huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, magagamit mo pa tong mga mata ko. Alam mo, sa maikling panahon na nakilala kita, pakiramdam ko matagal na tayo magkaibigan. Ayaw ko masayang yung panaginip ko, di ba? Sabi mo gusto mo pa makita ang mga anak mo. Mang Phil, hindi namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Isang buhay ang kapalit ng buhay ng asawa ko. Habang buhay naming tatanawin na utang na loob ito sa inyo ni Aling Delia. Huwag kang lumuhod, Merly. Sapat na sa amin na malaman na hindi mawawala ng ama yung dalawang bata. Yun lang ang hiling ni Phil. Phil? Phil, ano nangyayari? Hindi ka ba makahinga? Sandali tatawag ako ng doktor. Delia. Ang ganda ng liwanag. Nakikita ko si Carl. Nakangiti siya. Tinatawag niya ako. Phil, nandito ako, Phil. Tignan mo ako. Phil, huwag mong bibitawan ang kamay ko. Mahal. Mahal. Kita din. Phil! Phil! Gising! Doc! Nurse! Tulungan mo! Monitor! Tumigil ang monitor! Kablo! I-charge ang defibrillator sa 200! Clear! Wala pa rin! I-charge sa 300! Yes, Doc! Clear! Phil, bumalik ka sa akin! Phil, huwag mo akong iwan dito sa dilim. Diyos ko, pakiusap. Bigyan niyo po siya kahit 5 minuto lang. Hindi pa ako nakakapagpaalam na maayos kay Phil. The time of death, 2:45 a.m. Mrs. Delia, wala na po si Phil. Ginawa na po namin ang lahat. Hindi! Hindi pwede! Phil! Phil, bakit ngayon? Bakit ang bilis? Sabi mo, babantayan mo ako. Tayo mo! Mrs. Delia, kailangan na po nating dalhin si Phil sa OR agad. May mga matatatay na naghihintay. Kailangan mabilis po ang pagkilos para mailigtas si Sir June. Ngayon na. Opo. Ngayon niyo na siya kukunin sa akin. Opo. Hindi ko pa man lang siya nanganyakap ng matagal. Nawala yung mga tubo niya. Sige. Sige, talin niyo na siya. Phil, tumapad ka na sa pangako ko. Magligtas ka na ng buhay. Doon ka na sa tabi ni Carol, ha? Maglalaro na kayo ng anak natin. Phil, mahal na mahal kita.
Kahit sa panaginip lang. Pabisitahin niyo si Phil sa akin. Gusto ko lang marinig uli yung boses niya. Mababaliw ako sa katahimikan ng kwartong ito. Ano yun? Phil? Bakit? Bakit malamig? Pero ramdam ko yung bigat. Parang may nakaupo rito sa tabi ko. Ikaw ba yan, Phil? Phil, ikaw nga yan, no? Ramdam ko yung paglubog ng kutsyon. Ganyan ka lagi kapag inaantok ka na eh. Uupo ka muna sa gilid bago ka hihiga. Sige na. Kung nandyan ka man, huwag kang aalis ha. Dito ka lang sa tabi ko. Kahit hindi kita makita, basta't alam kong nandito ka, makakatulog ako ng mahimbing. Phil, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Pagod na ako. Isang buwan na, pero bakit? Bakit parang lalong bumibigat? Bakit ba kasi ang daya-daya mo? Bakit biglang uminit? Phil, ramdam ko yung braso mo sa balikat ko. Ang init. Para kang totoo. Phil, ganito mo ako inaamo. Kapag umiiyak ako dahil kay Carol noon, nararamdaman ko yung haplos mo sa buhok ko. Phil, huwag kang bibitaw. Pakiusap. Huwag mo munang alisin yung yakap mo. Kahit ngayon lang, kahit sandali lang. Nanay Delia! Nanay Delia! Nandito na po si Nanay Delia, oh! Nanay Delia! Namiss po namin kayo! O dahan-dahan lang kayo sa pagtakbo mga anak ha. Baka kayo madapa niyan. Heto, may dala akong paborito ninyo. Sopas at mainit na pandesal. At may mga laruan din para sa inyo. Naku, Aling Delia. Mabuti naman at nakapasyal ka. Kanina ka pa hinihintay ng mga to. Pati itong si June, hindi mapakali. Tanong ng tanong kung anong oras ka raw darating. Pasensya ka na, Merlia. Naglinis pa kasi ako ng bahay at nagluto. Pero hindi pwedeng hindi ko kayo dalawin ngayon. Lalo na't nalaman ko yung magandang balita tungkol kay June. O, kumusta na ba siya? Nako, ibang-iba na ho siya ngayon. Ang lakas na kumain. Ang sigla na rin kumilos. Parang hindi galing sa malalang sakit. At ang pinakamahalaga, yung dati niyang napakalabong paningin na puro dilim. Ngayon, nakakakilala na siya ng mukha. Sabi nga niya, parang himala raw bawat gising niya sa umaga. Salamat naman sa Diyos. Iyon naman ang tanging hiling ni Phil bago siya umalis. Ang malaman na magiging maayos kayo. Aling Delia, hindi lang si June ang nagbago. Pati kami ni na Princess. Parang nabuhayan kami ulit at lahat ng yun dahil sa inyo ni Mang Phil. Halika na sa loob. Nandun si June sa may veranda. Nagbabasa raw ng libro. Isipin niyo yun. Nakakapagbasa na siya ulit. O sige, Merly. Gusto ko rin siyang makita at makausap. Gusto kong makita ang mga mata niya.
Aling Delia, kayo po pala yan. Kanina pa po kayo sa labas. John, ay Diyos ko. Bakit po? May dumi po ba sa mukha ko? O baka nagugulat kayo dahil hindi na ako nangangapa sa hangin ngayon. Nakikita na kita, Delia. Kitang-kita ko na yung kulay ng damit mo. Yung mga bulaklak sa garden. Pati yung lungkot at saya sa mukha mo. Ang linaw, John. Yung mga mata mo. Yung paraan ng pagtingin mo. Alam ko, iniisip niyo, Aling Delia. Alam ko na sa tuwing tumitingin ako sa inyo, bahagi ni Phil na nakakakita sa inyo. Alam niyo po ba, noong unang gabi na tinanggal ang benta ko, ang unang hinahanap ko ay ang mukha na Princess at Florea. At nung makita ko sila, parang may bumulag sa akin na, June, na sila. Ang gaganda nila, di ba? Pakiramdam ko, kasama ko si Phil na humahanga sa mga anak ko. Yan ang kinang ng mga mata ni Phil kapag masaya siya. Ganyan ang tingin niya sa akin kapag gusto niya akong patawanin. John, hindi mo lang alam kung gaano kalaking ginawa sa akin na makitang buhay na buhay ang mga mata niya sa'yo. Mare, hindi ko sasayangin ang regalong to. Bawat ganda ng mundo na nasisilayan ko ngayon, inihaalay ko kay Phil. Sabi ko nga kay Merle, hindi na lang ako ang naglalakad sa mundong to. Dalawa na kami. Hindi ko siya bibiguin sa bawat takbang ko. Salamat, John. Salamat dahil tinupad mo yung hiling niya. Ngayon naniniwala na ako na hindi siya tuluyang nawala. Bahagi na siya ng pamilya niyo ngayon. At bahagi na rin kayo ng buhay ko. Phil, nandito na naman ako. Tignan mo, may dala akong paborito mong puting rosas. Sariwang-sariwa yan. Kapipitas ko lang sa garden natin kaninang umaga. Alam mo ba, Phil, kagagaling ko lang kanina kay na June. Ang taba-taba na niya. At ang sigla-sigla na. Pinakita pa nga niya sa akin yung mga drawing ni na Princess tsaka Florea. Tama ka nga. Napakagandang tignan ng mga mata niya kapag nakangiti siya. Alam mo, nakita kita sa kanya. Doon ko napatunayan na hindi ka talaga nawala sa akin. Nagbago ka lang ng tirahan. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit ka nagmamadali nung nasa ospital tayo. Kung bakit gusto mong ibigay pati ang huling bahagi ng sarili mo. Kasi ang pagmamahal pala hindi natatapos sa huling hininga lang. Pwede pala itong magpatuloy sa buhay ng iba. Salamat, Phil. Salamat dahil tinuruan mo kong muling maging matapang. Huwag kang mag-alala sa akin, ha? Maayos na ang bahay natin. Bukas na ang mga bintana. May mga bago na rin akong kaibigan dahil kina Merle. Hindi na ako mag-iisa. Magkasama na kayo ni Carol dyan. Kaya dapat masaya na rin kayo mag-ama. Maglaro kayo, magabulan. At ako naman dito, itutuloy ko yung buhay na gusto mong maranasan ko. Ang ganda ng ulap na yun, no? Sige na, Phil. Malaya ka na. Hindi na kita kukulungin sa mga luha ko.
Hanggang sa muli nating pagkita, asawa ko. Mahal na mahal kita. Habang buhay. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid.